Day number 56, 100 days journey for our CHJC 45th anniversary. Our text for today will be on 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Tagalog po, Panginoon ay hindi nagpapaliban tungkol sa kanyang pangako na gaya ng inaakala ng ilang tao ng pagpapabaya, kundi mapagpahinood sa atin na hindi ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kapag narinig natin ang salitang pagsisisi, kaagad nating inuugnay sa isang paggawa ng kamalian at ito'y pipiliting baguhin upang gawin ang tama. Hindi po kadalasang ganyan ang paggamit ng salitang pagsisisi sa mga talata sa Biblia. Ang pinakamalapit pong salita na tugma ay pagbabago ng kaisipan. Nalalaman ng Diyos kung gaano kahaba ang sukat ng ating buhay dito sa mundo. Marami pang mga pangako ang Diyos na dapat sana ay mapasa atin. Ngunit may kamalian ang takbo ng ating mga kaisipan. Itanggi man natin o hindi, kadalasan nagkukulang tayo sa pagkonsulta muna sa Diyos sa ating mga balakin o plano o nais na gawin. Nagagamit natin ang ating sariling karunungan at nakakalimot na ang Diyos ay interesado din naman kahit doon sa mga maliliit na desisyon natin sa ating buhay. Kung minsan, napapangunahan natin ang Panginoon. Napapasubo na tayo sa ating maling desisyon at kung minsan gumugulo pa ang takbo ng ating buhay dahil sa ating pagkakamali. Mapagpahinood ang Diyos. Nais niya na magbago ang takbo ng ating mga kaisipan. At ang kaisipang napupuno ng salita ng Panginoon ay makakatulong na tayo ay ilayo sa kasalanan. Huwag makalimot ng salita ng Diyos ay araw-araw na gabay sa ating buhay. Magbasa tayo ng Biblia at kung maaari ay magsaulo ng mga talata sa Biblia. Araw-araw nating itong puntahan, pag-aralan, upang makamtan natin ang kanyang paggabay. Tayo po'y manalangin, O Diyos na dakila. Nagpapasalamat po kami at merong salita ng Diyos na mapapagkunan po namin ng payo, mapapagkunan po namin ng kalakasan, at gagabayan kami sa aming pagtahak sa aming buhay pananampalataya. Salamat po at iniingatan ninyo kami at tinutulungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.